Atin pong pag-usapan mga kapatid, itong reklamo ni Nats Benedicto, isang kaanib ng ang dating daan. Ito pa si Brother Nats Benedicto ay galit na galit lagi sa ating programa. Pero ang nakakatuwa ay wala ho siyang absent. Wala. Ang lagi lang niyang kino-comment, bulaan si Brother Gomer, si Johnson, tapos sinasama si Ellen White. Nakalimutan niyang isama yung puno niya. Yun ang totoong bulaan. So, atin lang pong bibigyan ng pansin yung kanyang sabi rito. Sino nagsabi, Gomer, bulaan ka talaga? Ang Jeremias 6:16 at Mateo 11:28-29 ay magkatulad. Napakalaking pandaraya. So, ito po, yun lagi po nating pinapayo sa ating mga taga-subaybay na sana kung magtatanong lang ng maayos, pero yung ganitong hindi naman tanong, kundi hatol. Ito'y deklarasyon at hatol na tayo ay bulaan kasi wala daw pagkakatulad ang Jeremias 6:16 at ang Mateo 11:28 at 29. Mangyari mga kapatid ay nagagamit ng malimit natin itong Jeremias 6:16 para ipaliwanag yung Mateo 11:28 mga kapatid hanggang 29. Paano kasi ay sinasabi po nila na wala na ika-iyong sabat. Meron bang pagkakapariho ito o wala? Kung wala ho mga kapatid, ay mandaraya nga kami. Pero kung meron, ay nadaya po siya ni Eli Soriano, si Nats Benedicto. Ganun po yon mga kapatid. Sige, Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. Siguro nga ay, siyempre, hindi nila tatanggapin, Brother Johnson. Normal naman yon. Kasi ang punto po nila dyan sa Mateo 11, siguro ilagay muna natin sa screen. Ginagamit po nila itong Mateo 11, ang talatay 28, para patunayan na wala na ang Sabat, Brother Johnson. Kasi nga daw, ang kapahingahan daw ngayon ay hindi na physical, kundi kapahingahan ng kaluluwa. Yun kasi yung punto dyan na ginagawa nila. Ang ibig sabihin, para bagang lumalabas na yung kapahingahan ng kaluluwa ay sa bagong tipan lang. Bakit? Kasi hindi pwedeng magsabay yung physical na pahinga sa spiritual na pahinga. Yun ang gusto nilang palabasin, Brother Johnson. Kaya nga, dahil ngayon ay meron na tayong tinatawag na spiritual na pamamahinga, dapat wala na yung sabat. Yan yung gustong punto na ginagamit nila itong talata na ito. Kaya nga, ang sinasabi nila dito ay si Kristo na yung sabat. No? Pero dito sa talatang ito, maliwanag, ang sabi niya, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. So, ang ibig sabihin, si Kristo magbibigay ng kapahingahan. Kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, paano niya tayo bibigyan ng kapahingahan? O ituloy natin yung talata, verse 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ito yun Brother Johnson Sabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ang ibig sabihin, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, mayroon siyang ipapapasan sa atin Ano yung ibig sabihin ng pamatok? Ang ibig sabihin nito ay yung tayo ay magpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Ayan. Ay ano yung, pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ano yung aral na matututunan mo sa Panginoon? Kaya nga, ito pong 11:28 at 29 ay talagang napakalaki po ng connection po nito doon sa Jeremias. Okay? Napakalaki ng connection sa Jeremias kasi doon sa Jeremias, kung titingnan po ninyo doon, yung kapahingahan ng kaluluwa ay pinapabalik ang bayang Israel doon sa mga dating landas kung saan nandoon yung mabuting daan. Ay bakit sila pinapabalik, Brother Johnson? O tingnan po ninyo, babasahin po natin yung Jeremias 6:16. Sabi diyan, ganito ang sabi ng Panginoon. Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo. Okay? Hindi ho dating daan dating landas. Kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon. At kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Dito maliwanag mga kapatid na
ang kapahingahan ng kaluluwa ay masusumpungan mo kapag ikaw ay lumakad doon sa daan ng Panginoon. Tama? Tama. Ibig sabihin, sa daan ng Panginoon ikaw ay lalakad para yung kapahingahan ng kaluluwa ay masumpungan mo. Hindi ho kontra ito sa Sabat. Kaya ngayon yung sinasabi po natin na hindi ho kakontra ng kapahingahan ng kaluluwa yung araw ng Sabat. Bakit? Ay kasi nga dito, yung kapahingahan ng kaluluwa ay paglakad doon sa mabuting daan. Ay bakit sila pinapalakad at pinapahanap, ipagtanong yung mga dating landas? Kasi itong bayang Israel, tingnan po ninyo ang naging kalagayan po nito. Basahin natin yung isang talata doon sa Hukom. Sa 2, ang talata ay 17. Tingnan po ninyo. Sa Hukom 2, ang talata 17 ay ganito ang kanyang sinasabi. At gayunmay, hindi nila dininig ang kanilang mga hukom. Tapos, anong ginawa? Sapagkat sila'y sumamba sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ang mga yaon. Sila'y nagpakaligaw na madali sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang. O nakita mo, itong dinaanan nitong ng bayang Israel, hindi na yung tamang daan, Brother Johnson eh. Ang sabi dito, nagpakaligaw sila na madali sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Ang liwanag po nito eh. Yung palang daan na dapat lalakaran para makasumpong ka ng kapahingahan ng kaluluwa, ayun yung mga utos ng Panginoon, Brother Johnson. Kaya ang sinasabi ko lagi, paano ka makakasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa kung manlalabag ka? Yan ang dapat nating maintindihan. Yun yung daan. Ngayon, nung dumating ang ating Panginoon, ano ba ang sabi ng ating Panginoon? Tingnan po ninyo. Doon sa Juan 14:6. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan. O nakita mo? Bakit sinasabi ng Panginoon ngayon na siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay? Kasi nga, ang ating Panginoon, ang kanyang buhay ay yung buhay na masunurin. Ibig sabihin, nagbigay siya ng example sa lahat ng mananampalataya. Ipinakita niya sa kanyang pamumuhay kung paano mabuhay sa daan ng Panginoon. Kaya nga, sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Ang ibig sabihin, dapat sa ating Panginoon tayo matuto. Ay ano bang itinuro ng ating Panginoon? Labagin ang kautusan. Yun ba yung daan na itinuro ng Panginoon? Hindi. Maliwanag ang kanyang sinabi. Puntahan natin yung 5:17. Tingnan po ninyo. Ito yung turo ng ating Panginoon eh. Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ay napakaliwanag. Ito yung itinuturo ng ating Panginoon. Tuloy sa 18. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo hanggang sa mga walaan langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. 19. Kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap, ay sino ho ba ang unang gumanap? Ang ating Panginoong Hesukristo. At ito'y itinuro niya na dapat nating gagawin. Kaya nga yung sino man daw gumanap at ito'y ituro, dakila sa kaharian ng langit. Ito yung dapat nating maintindihan. Kaya nung sabi ng ating Panginoon na kayo'y magsilapit sa akin, magsiparito kayo sa akin. Kayong mga nabibigat ang lubha. At kayo'y aking papagpahingahin. Paano magpapahinga? Aalis ka doon sa daan na hindi naman pinapadaanan ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ang dadaanan mo yung turo ng ating Panginoong Hesukristo. Doon ka makakasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa. Kaya nga, magkapareho po ito. Magkapareho po yan kasi dito sa Bagong Tipan, ang ating Panginoon na mismo ang nagpakita ng tamang example sa pagsunod sa kautusan ng Ama. Kaya nga sabi niya, kanyang ginanap yung kautusan ng Ama. Ang sabi niya doon sa Juan 15, ang talata ay 10. Tingnan po ninyo. Sabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahon kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig.
Kaya nung nag-aanyaya ang ating Panginoon na magsiparito kayo, mag-aral kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, ang sinasabi dito ng Panginoon, yung kanyang turo, yung kanyang aral, ang dapat nating lalakaran at doon makakasumpong ka ng kapahingahan ng kaluluwa. Yun ang dapat nating maintindihan. Ang problema, Brother Johnson, ang gustong mangyari nitong mga ayaw sa kautusan, makakasumpong sila ng kapahingahan ng kaluluwa kahit nilalabag nila yung kautusan. Saan ka naman nakakita ng ganon? Di ba? Kaya yung mensahe ng Jeremias sa 6:16 at itong Mateo 11:28 ay magkapareho po mensahe niyan. At yan po ay hindi kumukontra doon sa kautusan ng Diyos na alalahanin mo ang araw ng Sabat, Brother Johnson. Kasi nga ang ginagawa nila para sabihin nilang wala na yung Sabat, ngayon daw ang kapahingahan spiritual. Yun ang punto. Ngayon, ang kapahingahan spiritual. Parang lumalabas na noon, hindi kailangan ng spiritual na kapahingahan. Mali. Yun po yung maling pagpapaliwanag na ngayon lang sa bagong tipan ang kapahingahan ng kaluluwa. Kaya nga, pinapatunayan natin, Brother Johnson, na maging doon sa Old Testament, abay merong ino-offer ang Diyos na kapahingahan ng kaluluwa. At yung kapahingahan ng kaluluwa sa Old Testament ay pareho lang ng kapahingahan ng kaluluwa sa New Testament, Brother Johnson. Walang pagkakaiba yun. Yan ang dapat nating maintindihan, Brother Johnson. Meron lang po akong mga idadagdag din po dito, mga kapatid, kasi napakaganda na po ng naibigay na sagot ni Brother Gomer. Ngayon, ang gusto ko lang pong maipapansin po dito, pakita ko lang po muna itong mabilisan kong ginawang chart dito para lang maiwan sa ating idea yung gusto kong ipapansin. Pansin po ninyo, magkatulad po sila. May pagkakapareho po itong dalawang ito. Ito simple lang po ito, mga kapatid. Kanina habang sumasagot si Brother Gomer ay tinignan ko yung pagkakapareho po nito. Ang Mateo 11:28 hanggang 29 at ang Jeremias 6:16 ay parehong hindi literal Sabat yung tinutukoy. Ngayon, kung makikita po nyo rito, anong uri ng kapahingahan, yung aspeto, nakikita nyo. Yung Jeremias 6:16, ayan, ang panloob na kapayapaan, bunga ng pagsunod sa dating landas. Ito pong pagsunod na ito na tinutukoy ay relasyon. So, ibig sabihin, pagbabalik ito ng relasyon sa Panginoon kasi nga, nahiwalay sila nung sila po ay lumabag sa kautusan ng Panginoon. Ngayon itong Mateo 11:28 naman ay anaposes. Marguwa naman kasi sa Hebrew yung Jeremias. Yan. Ito ay panloob na kapahingahan, bunga ng paglapit kay Kristo. Ibig sabihin, ang nasa Jeremias, gustong ibalik ng Diyos yung relasyon ng tao sa Diyos. Kasi nga, yung landas na sinasabi ay kung tumutukoy po dyan sa kanilang tipanan sa Panginoon na susundin nila yung kautusan ng Diyos at ang Diyos naman pagpapalain sila. Kaya sila po ay nasusumpa, sila po ay sinasalot, sila po ay hindi pinagpapala kapag sila po ay tumatalikod doon sa tipanang iyon. So, ibig sabihin ng Jeremias 6:16 ay pagpapanumbalik sa relasyon ng tao sa Diyos. At yun ay makakamta nila, babalikan nila yung dating landas. Samantalang sa Mateo, ganun din. Ang ating Panginoon ang nagpapanumbalik sa relasyon. No, o, tingnan natin. Sa Mateo 15:24 ay ano po ang nakasulat po dyan, mga kapatid. No? Dapat siya ay sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kung sasabihin ito'y magkaiba doon sa Jeremias, ganun din naman yung Jeremias, naligaw na nga sila eh. So, talagang magkatulad po ito. At yung sa Jeremias, ang tanong ay, spiritual ba ito nakapahingahan? Ang sagot ay, upo. Yung Mateo, spiritual po ba? Upo. Yan. Ngayon, physical ba ito napahinga? Sa Jeremias, posibleng kasama. Pero hindi yon ang pangunahing paksa. Ibig sabihin, hindi naman po pwedeng hindi isama roon ang literal na yung weekly Sabbath kasi ang Israel nangingilin eh. Isa nga yun sa nilabag nila eh. Kaya pagdating sa Mateo, kasama yan, pero hindi yun ang focus. Hindi yun ang konteksto ng 11:28 at
29. So, hindi literal ang focus pareho po siyang spiritual. Pero hindi nangangahulugan na lipas na, kasi kaya nga ginagamit natin ito, hindi nangangahulugan na yung Mateo na nag-offer ang Panginoon ng kapahingahan ay nawala yung weekly. Kasi sa Jeremias, nandun din siya. Yan po yung ibig po sa atin sabihin. So, relasyon sa pagsunod ay yung sa Jeremias, yung relasyon kasi, yung pagsunod kasi ang patunay na buo ang relasyon ng Israel sa Diyos. Kahit naman sa atin ngayon. Hindi mo sinusunod yung kautusan ng Diyos, sabihin may relasyon ka, ay malabo yun. Kasi ito po yung nagpapatunay. Hindi po susunod para magkaroon ng relasyon, kundi sumusunod dahil nga mayroong relasyon. Correct. Ayan. So yun yung ibig po natin sabihin dyan, Brother Gomer. Kaya, meron pang mga bagay na makikita po. At hindi magkakontra, Brother Johnson, yung Yo. spiritual na rest doon sa Sabbath rest. Tama. Ang kailang mangyari, pag may spiritual rest na, tatanggalin mo na yung Sabbath rest. Hindi nga eh. Yun nga ang problema nilang malaki. Kasi nga, doon sa Old Testament, may ino-offer ang Diyos na spiritual rest, pero nandun din yung Sabbath rest. Yan ang dapat na maintindihan natin. Hindi ho kakontra ng Sabbath na kautusan yung spiritual rest. Ay ang nangyayari ngayon sa mga ngaral, Brother Johnson, na ayaw sa Sabbath, pinaglalaban nila yung spiritual rest doon sa physical rest ng Sabbath. Kaya hindi na daw dapat mag-Sabbath kasi spiritual rest na tayo ngayon. Wala naman. Nila. Wala namang sinabi doon sa Mateo na nawala yung physical kasi kaya nga natin tinatalakay ito na magkapareho kasi parehong hindi literal Sabbath. Correct. Pero sa Jeremias, hindi ibig sabihin na may spiritual na yun eh. Pero hindi ibig sabihin wala na yung literal doon. Kapahingahan ng kaluluwa, spiritual yun, di ba? Yan. Hindi ibig sabihin na nag-o-offer ang Panginoon ng spiritual rest doon sa kapahingahan ng kaluluwa sa Jeremias. Ang ibig sabihin doon ay inaalis niya na yung Sabat. Ganun ba yun? Hindi. Yan. Kaya nga, napaganda itong reklamo ni Nats Benedicto na ibigay natin yung liwanag na maganda. Kasi nangangahulugan nga po na yung Mateo 11:28-29 ay hindi po nagpapahiwatig na wala na yung weekly Sabbath. Kamukha ito ng Jeremias, parehong spiritual yan. Kaya nga doon sa ginawa ko ay pareho pong may umiiral na weekly doon. Pero hindi yun ang focus ng Jeremias at ng Mateo. Yun yung ibig natin sabihin. Pero hindi ibig sabihin, wala nang bisa yung pangingili ng Sabat. Kaya, ang pagkakapareho pa po dito ay pareho silang nag-aanyaya sa tao na bumalik sa Diyos. Ang Jeremias, inaanyayahan o inihikayat ang mga Israelita na bumalik sa spiritual na kapahingahan. Sa paanong paraan? Balikan nila yung tipanan ng Israel at ng Diyos. Ano po yung tungkulin ng Israel? Susundin niya yung mga kautusan ng Panginoon at pagpapalain naman ng Panginoon ang kanyang bayan. So tingnan niyo ha, kung iuugnay natin ito sa salvation, ay hindi din salvation by work ang Israel. Hindi rin. Kasi may tipanan na nangyari, ang kailangan lang para manatiling matibay yung tipan, susunod ang Israel. Hindi sila sumusunod para magkaroon ng relasyon, kundi yung pagsunod nila ay patunay na hindi sila sumisira sa tipanan o hindi sila tumatalikod sa Diyos. Yan yung dapat maintindihan po natin. Kaya pareho po itong invitation na bumalik sa relasyon sa Panginoon. Yung Jeremias at yung Mateo, na ang salita mismo ng ating Panginoon, ay kapwa po ito nag-aanyaya ng pagpapanumbalik ng tao sa Diyos. Kaya pag sinabi mong magkaiba yan, ay ewan ko kung saang mundo nakuha yung ganoong idea, mga kapatid, no? Kaya malabo, no? Hindi po, ano yung sabi niya kanina dito sa atin, ay pandaraya. Ay hindi ho pandaraya ito. Malinaw po na talagang magkapareho po ng purpose at layunin ang mga talatang ito. Sa mga ganitong katuwiran, alam natin na dahil nga siyempre, hindi naman nila doktrina yan, yun ang malinaw na naligaw o nadaya po sila nung kanilang tagapagturo. Brother Gomer. Tama, kaya nga hindi nila nasumpungan yung spiritual na kapahingahan, Brother Johnson. Ay kasi nga, nilabag nila lumalabag sila
Ang ibig sabihin, dahil sa kanilang paglabag, bumigat yung kanilang kalagayan dahil sa kasalanan. Kaya nga, nag-o-offer ang Diyos na ang sabi niya, kayo manumbalik. Yung nang-offer ng Diyos lagi, Brother Johnson, manumbalik sa kanya eh. Oh, manumbalik sa Diyos. Paano manumbalik? Yun nga ang sinasabi ni Jeremias, lumakad doon sa daan, doon sa mabuting daan, na kung saan tayo pinapadaan. Yan panunumbalik sa Diyos. Kaya nga, si Kristo, ganun din ang anyaya niya. Yun ang dapat maintindihan. Kaya nga, ang pinapaliwanag natin dito, Brother Johnson, hindi mo po pwedeng sabihin na ikaw ay nasa spiritual na kapahingahan habang lumalabag ka sa kautusan ng Diyos. Ay malabong kapahingahan yung natagpuan mo kapag kaganyan. Yan. Di ba, Brother Johnson? Paano mong nasasabing ikaw nasa spiritual na kapahingahan habang nilalabag mo? Ay ang sabi nga nila, yung spiritual daw na kapahingahan, Brother Johnson, ay pagtigil sa paggawa ng kasalanan, di ba? Hindi naman sila tumitigil kasi ayaw nilang sundin yung kautusan ng Diyos. Ay, hindi talaga titigil. Lalong dumami kasalanan. Nakita niyo yung ironic doon na gusto mo makatagpo ng spiritual na kapahingahan habang gusto mong labagin yung kautusan ng Diyos. Pagtigil daw sa kasalanan yon, paano ka titigil sa kasalanan? Hindi ka sumusunod. Correct. Iyan nga yung pinag-aanyaya ng Diyos na kapahingahan ng kaluluwa. At nung dumating ang Panginoon, yun din ang kanyang anyaya na manumbalik. Sabi niya, mag-aral kayo sa akin. Ayun, kapag ka pumunta ka kay Kristo, ano sasabihin niya? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, ang napupuot. Di ba yan lahat yung itinuro ng Panginoon? Kapag nilakaran mo ngayon yan, yun, doon mo masusumpungan yung kapahingahan ng kaluluwa. Kasi nga, pag lumapit tayo sa ating Panginoon sa pananampalataya, lahat ng kasalanan na nagawa mo nung nagdaan, patatawarin niya. Tapos ikaw ngayon ay lalakad na sa daan ng Panginoon. Nandun talaga yung kapahingahan, Brother Johnson. Yan. Pero kung sasabihin mo na nasa spiritual rest ka, samantalang tahasan mong nilalabag yung kautusan ng Panginoon, ay malabo yan, mga kapatid. Yan, maganda yan, Brother Gomer, kasi nga, ang pagtuturo doon sa Jeremias na ipagtanong yung mabuting landas. Saan? Mabuting saan. Kung saan na doon yung... basahin nga ulit natin, tinan nyo pa, para mapansin po ninyo mabuti, no? Yung mga terminong ginamit dyan sa 6:16 ng Jeremias. Ang sabi po kasi dyan, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan naroon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo makakasumpong ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Matigas ang ulo. So, ibig sabihin, nakikita po natin dito yung liwanag na ang kapahingahan ng kaluluwa, Brother Gomer, ay yung ang kapahingahan ng kaluluwa ay masusumpungan doon sa dating landas kung saan naroon yung mabuting daan. Kaya ito, alam niyo po ba itong dating landas at mabuting daan na ito? Ito po yung pagsunod na tinalikuran nila. Pagsunod, sumuway Kaya para mapaisa iyo ang spiritual, ay hindi ka susuway. Ngayon, ito namang, isang tanong dito mamaya, ay pasusuwayin Si Kristo daw, sumuway din paano mangyayari yon, mga kapatid? Napakalaking, napakalaking pangliligaw. Yun ang tamang panliligaw. So, tingnan niyo po, mga kapatid, yung kapahingahan, yung rest na binabanggit sa Jeremias, yung punta tayo sa semantics, yung Hebrew word po nitong yung kapahingahan sa Jeremias ay margua. Margua. Ang ibig sabihin ng margua ay rest, repose, or tranquility. Ito po ay spiritual o panloob na kapahingahan bilang bunga ng pamumuhay sa tamang daan na tinutukoy po dito. Ibig sabihin, spiritual siya. Yung rest na niyan, makakamtan nila pag sinunod po nila, bumalik sila sa Diyos, at ang pagbalik sa Diyos is yung babalikan nila yung pagsunod sa kautusan. Tingnan nyo may ugnayan na sila, may tipanan na sila Dapat maintindihan to ng mga salvation by works na hindi tayo nagtuturo noon.
Meron na sila yung tipanan. Nawala kasi lumabag. Ngayon, babalik sila. Susunod uli. Ngayon, yun yung spiritual na kapahingahan. Ito yung marguwa. Kamukha ito, mga kapatid, ng katumbas po ito ng anaposes o anaposen doon sa Mateo. Yun din po yung meaning nun. No? Ginagamit itong salitang ito, ginagamit ito sa taong pinatawad ang kasalanan. Magkakaroon siya ng kapahingahan sa ating Panginoon. Ganon din ang meaning niyan. Hindi po susuway pagkatapos tanggapin yung spiritual na kapahingahan. Yan ang dapat po natin maintindihan, mga kapatid. Kaya, tingnan po ninyo yung Mateo 29. Simulan na muna natin sa 11:28 tapos 29. Tingnan po ninyo yung patunay na meron ka talagang gagawin din dito para sumapa sa iyo yung tinatawag na pag nasa spiritual ka. Magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nang napapagal at nagabibitgat ang lubha at kay aking papagpapahingahin. Sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Tingnan nyo ha, hindi ho itong pamatok na ito, mga kapatid, hindi ito yung kasalanan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ito po yung gawain o bunga ng mananampalataya na nakatanggap ng iniaalok na kapahingahan ng Panginoon. So meron siyang paggawa katulad din ng mga Israelita na ginagawa nila yon hindi para maligtas kundi bilang patunay sa matatag nilang relasyon ng ating Panginoon. So ganoon din po rito, no? May pamatok. Saan ka naman nakakita ng nagpapahinga, may pasan? So ibig po sabihin, ang isang mananampalataya, hindi yung wala ka nang gagawin. Wala na yung Sabat kasi may kapahingahan. Baliktad po yun eh. Wala na yung 10 utos kasi si Kristo na yung kapahingahan natin. Mali. No, mali. Kaya nga, ang sabi niyan ay pasanin ninyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kita nyo, mga kapatid, yung pong sinasabing pamatok, napakadali po niyan sa mga taong umiibig sa Panginoon. Kaya nga yung mga Israelita, nasumpa sila naligaw-ligaw sila dahil nga ayaw nilang sumunod. Yun din yung dahilan kung ba't sila nakapasok sa Kanaan dahil sa kanila pong pagsuway ayon po doon sa aklat ng Hebreo. Brother Gomer. Tama, Brother Johnson. Yun nga yung ating sinasabi. Actually, yung ibig sabihin niyan ng pamatok, Brother Johnson, ay yung pagpapasakop dun sa aral ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Kapag tayo ay nagpapasakop sa kanyang mga aral, ay talagang nandun yung kapahingahan ng kaluluwa. Kasi nga, kaya ito yung panawagan, kung babalikan natin dun sa Jeremias, Brother Johnson, sapagkat, katulad nga nung ating binasa kanina dun sa Hukom, sa 2:17, na nagpakaligaw yung mga Israeli. Hindi sila lumakad dun sa daan na nilakaran ng kanilang mga magulang. At mga kautusan ng Diyos. Ito pa sa isang talata tingnan po ninyo sa talata sa Jeremias pa rin, 18 ang talata ay 15. Tingnan po natin ito. Jeremias 18:15. Ito ang sabi ni Jeremias, sapagkat kinalimutan ako ng aking bayan. Kung napansin ninyo, sila'y nangagsunog ng kamangyan sa mga Diyos-Diyosan at sila'y nangatisod sa kanilang mga lakad sa mga dating landas. Nakita mo, talagang umalis talaga sila doon sa daan ng Panginoon, Brother Johnson eh. Kaya nga. Ano yung daan ng Panginoon? Yung kautusan niya. Anong ginawa nila? Sabi niya, nagsunog ng kamangyan sa ibang Diyos. Tapos, sabi rito, nangatisod sa kanilang mga lakad sa mga dating landas at pinalalakad sa mga lana sa daan na hindi patag. O nakita mo? Ito yung kalagayan ng Israel, Brother Johnson eh. Kaya nga, ang panawagan ni Jeremias, abay, ipagtanong ninyo yung dating landas, nandun yung mabuting daan, doon kalalakad. Ay, napakaganda ng message niyan eh. Doon naman sa awit, Brother Johnson, kung titingnan naman natin, o tingnan po ninyo, yung daan na ituturo kung saan tayo dapat lalakad. Sa mga awit, 25 ang talatay 8. Ano sabi rito? Mabuti at matuwid ang Panginoon. Kaya tuturuan niya ang makasalanan sa daan. O nakita mo, sa talatang 12, ano yon? Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kanyang pipiliin. So ito kasi yung kautusan ng Diyos eh. Tama. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, ito yung kanyang itinuro.
Kaya nga, sabi niya, nag-aanyaya siya eh. Kaya siya ay nagturo. Ang nakakatawa nito, Brother Gomer, Mm. sablay talaga si Soriano eh. Ginamit niya yung Jeremias na hindi niya naintindihan kung anong konteksto, anong ibig sabihin. Yan. Yung mga binigay mong talata, napakaliwanag yan at dadagdagan natin, Brother Gomer. Na, Siguro, isang talata pa, Brother Johnson, bago ko ibalik sa'yo. sige. Sabi niya doon sa Isaiah 2:3. Tingnan mo. Ito kasi yung daan na pinapalakaran eh. Maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo. At tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. At tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Nakita mo? At sabi niya, tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan. So, yung daan, yun talaga yung kautusan, Brother Johnson, yun ang lalakaran. At kapag tayo ay lumalakad doon, nandoon yung kapahingahan ng kaluluwa. At ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. So yan po yung dapat nating maintindihan. Huwag niyong maliin niyang 11:28 at gagamitin pa nilang dahilan niyang 11:28, Brother Johnson, para patuloy na labagin yung kautusan ng Diyos. Yan. Ngayon, akin namang papakita ko paano palpak yung paggamit ni Soriano sa Jeremias 6:16. Ang Jeremias 6:16 ay nagtuturo ng pagiging masunurin sa kautusan. At anong patunay natin bukod doon sa mga binasa ni Brother Gomer? Tingnan po ninyo mga kapatid, sa awit 119 verse 1, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Ayan, no? So, pag sinabing lakad na spiritual, ipaglalakad ito sa paglakad sa kautusan ng Panginoon. Kaya ang tawag ay daan. Pag sinabing lakad sa daan, yun yung pagtupad sa kautusan ng Diyos. Ano pa? Diyan din sa chapter na yan, pero verse 35. Ang sabi po dito, payaonin mo ako sa landas ng iyong mga utos. Ayan eh. Sapagkat siya kong kinaaaliwan. Di ba mga kapatid? Sunod, Kawikaan 6:23. Ang sabi po naman dito, Kawikaan 6:23, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Kita mo na. Yun talaga. Pag ginamit mo yung Jeremias 6:16, dapat hindi antay-kautusan tong Soriano. Mali eh. Siya talagang nadaya si Nats eh. Ito pa. Malaking pagkaligaw, Brother Johnson, ang nangyari. Matinding pagkaligaw. Talagang napakalayong pagkaligaw ito. Deuteronomio 5. Kung sa bagay, Brother Johnson, bago mo basahin yan, kung sa bagay, ginamit niya yung Jeremias 6:16, tapos ang pamagat ng kanyang ang dating daan. Wala nga ang dating daan dyan sa Jeremias 6:16. Masama yung dating daan eh. Nasa Job 20:15 yun eh. Nakita nyo? So, dyan pa lang makikita mo, naligaw na siya eh. Ligaw. Ginamit niya yung sa 6:16, pero nakalagay sa 6:16, dating landas. Deuteronomio 5. Yung dating landas, nandun yung mabuting 5:22. daan. Ang ginamit niya, ang dating daan. Yan. Ay nagkataon, yung ang dating daan, nasa Job 22:15. Huli na Nilakad masama. Yun ang problema. Huli niya na tuklasan. Hindi niya na magawa ng paraan eh. Wala eh. Hirap na hirap hilutin eh. Di ba? Kaya si lipas na lang yung pinagbuntunan niya. Deuteronomio 5:32 hanggang 33. Yan. Inyo ngang isagawa na gaya ng iniutos ko sa inyo. Inuutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. 33. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain ng inyong Diyos. Kaya yung salitang paglakad talaga eh. Ayan kaya kayo'y lalakad ng buong lakad ng iniutos sa inyo ng Panginoon. Kaya yung paglakad sa dating landas na mabuting daan, pagsunod sa utos. Kaso baliktad ginawa ni Soriano eh. Binaliktad talaga. Lang nakakatuwa dyan eh. Di ba? Kaya meron pa eh. Kaya siguro sapat na yon mga kapatid. Yan, tandaan po ninyo yan. Siguro basahin natin itong Isaiah 58:12 at 13 para makita po natin na itong ginagawa ng mga tao din sa panahon ni Jeremias. Isaiah
58, 12 to 13. At sila magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawaging tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. O ano po yung isa doon sa pagsauli ng landas o pagbalik sa landas? O 13, kung iyong iurong ang iyong paa sa sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na karawan, at iyong tawagin ang sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong sariling lakad. O yan o, lakad talaga, pagsunod sa utas pangingilin ng sabat, Brother Gomer, na di hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kaya dapat pag ginamit yung Jeremiah 6:16, dapat nagtuturo ng sabat, ay talaga naman tong... Yun ang tama, Brother Johnson. Kasi nga, isa sa paglabag na ginawa nitong mga Israelita, nilabag nila ang sabat eh. Kaya nga yan ang isang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon eh. Tama. Yan ang dapat nating maintindihan. Ay ngayon, ang gustong palabasin ng marami, lumabag ka para makapasok ka. Ay baliktad. O, basahin natin, Brother Johnson, yung Hebreo na binabanggit mo kanina. O, yun. Doon sa Hebreo, basahin muna natin yung 3 sa talatang 18 hanggang 19. O, tingnan po ninyo. Sabi diyan, at sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan. Kanino daw? Kundi iyaong mga nagsisuway. Ay ngayon, ang itinuturo nitong mga ito, nandun daw sila sa kapahingahan ng kaluluwa habang sumusuway. Kaloko naman. Eh di ba baliktad, mga Baliktad. kapatid? Tapos sa talatang 19, at nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Tapos, ang babala ni Apostol Pablo, basahin natin yung 4:1. Ano sabi niya? Mga takot nga tayo. Nakita mo? Ito yung warning na, Brother Johnson. Bakit? Ay kung papaanong itong mga Israelita hindi nakapasok sa kapahingahan dahil sa pagsuway, tapos ang ituturo mo ngayon ay pwede mong suwayin at nandun ka sa kapahingahan ng kaluluwa. Ay malabo. Ang sabi ng Apostol Pablo, mga takot nga tayo. Bakit? Yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa dinakaabot niyaon. Nakita mo? Kapag ginaya natin ngayon yung mga Israelita na nilabag ang kautusan ng Diyos, ay malabong makasumpong ng kapahingahan ng kaluluwa, Brother Johnson. Tapos ang sabi niya sa 2, tingnan mo, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ay pareho pala, Brother Johnson eh. Kaya nga. Ay ang gustong mangyari nitong mga ayaw sa kautusan, magkaiba daw. Ay hindi. Ang sabi ng Apostol Pablo, tunay na tayo pinangaralan ng, ano daw ang ipinangaral sa atin? Mabuting balita. Ano daw ang ipinangaral sa Israelita? Mabuting balita din. Gaya rin naman nila. Pero anong nangyari? Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Bakit? Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Ayun lang nga eh. Nanawagan ng Diyos. Manumbalik kayo. Magsibalik kayo sa akin daan. Magsilakad kayo doon. Anong sabi nila? Ayaw namin. Ganun din ngayon ang gustong mangyari, Brother Johnson, nitong mga tao na ayaw sa kautusan ng Diyos. Matigas sa ulo nga. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, matakot tayo. Baka mamaya matulad tayo sa kanila. Ay isa po yan sa nilabag ng mga Israelita, yung Sabat eh. Brother Johnson. Kaya sila naalipin doon sa Babylonia. Ay bakit natin gagayahin? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong gumaya sa kanila, Brother Johnson. Ito yung tamang turo. Tama. Huwag yung sabihin na, okay lang. Nako, malabo yun. Delikado yun, Brother Johnson. Yan.